Operations manager na kapalit si Debbie. Kaya kailangan makapunta ka agad ng US para smooth ang management transition. Pupunta ka? Hindi ako makakapunta. Kailangan kasi ma-finalize ko yung consignment deal namin ni Vivian. Vivian? Yeah, si Vivian yung family friend namin. Kailangan namin ma-fulfill lahat ng mga importation requirements para dun sa mga products na ipapasok niya dito sa ating supermarket. Kaya kailangan makahanap ka agad ako ng pupunta sa Amerika. Alam mo, love, para hindi ka na ma-stress, bakit hindi na lang si Gina yung ipadala mo? Total, kaya naman nating tatlo nila, Gerald, na pagtulungan yung responsibilidad niya dito. Love, sige na. Alam mo, gusto ko rin naman pakita ka sa'yo na kaya kong patakbuhin tong supermarket. Bigyan mo ako ng chance na makita na magaling din ako. Please. Sige, nakakausapin ko si Gina. Okay. Dad, how many days do you need me to stay in New York? Indefinitely. Kaya ang suggestion ko, isama mo na si Mindy. Isama mo na rin ang tito Connie mo. Pahanap tayo doon na pinakamagaling na doktor para sa kanya. Sorry, Dad, but masyado tong biglaan. Iniisip ko si Gerald, it'll be the first time na malayo kami sa kanya ng ganun katagal. Kausapin mo na lang ang asawa mo. Gina, ikaw ang inaasahan ko ron. But then, sino yung tututok sa processing ng importation requirements? Ako. Wala ka bang believe sa akin, Gina? Kayang-kaya ko na yan. Ako na bahala. Betsy, medyo importante kasi yung mga... Oo, alam ko. Kayang-kaya ko yan. Gina, let's give my wife a chance to prove herself. Pag wala na si Gina, samantalahin mo na yung pagbida-bida mo kay Robert sa trabaho. Yun naman talaga ang plano ko na eh. Kaya minanipula ko na si Robert na si Gina na lang ang papuntahin sa New York. O tapos, lubusin mo na yung pagiging iskamerang palaka mo. Magpa-jaunties ka na. Kinakarir ko naman, Nay. O ba't hindi ka makabingo? Baog pa kayo? Hindi Nagpa-check up na kami. Ayun naman pala. Hindi itodo mo na yung performance mo. Alas mo yung baby ninyo, ha? Para ibasura ni Robert yung prenup nyo. Alam ko yun, Nay. Mahal ko yung pangarap ko na humilata sa pera habang buhay. At gagawin kong lahat para matapat yun sa kahit anong pang paraan. Utos na naman ba ng daddy mo na pumunta ka na Amerika? This is part of my job, mahal. At si Dad na nakiusap sa akin. Di utos nga. Ganun na rin yun. Ayoko umalis ka. Di sino pupunta doon? I don't have a choice. Lahat tayo sa buhay may choice, Gina. Bakit pa kasi big deal sa'yo to, ha? Saglit lang naman ako mawawala eh. Dahil maraming pwede mangyari. I don't understand. Ano ba talaga ang problema? Yung mga bagay talaga na hindi nagbabago. Malito. Yung OA mo naman, kiss lang naman yun. Basta huwag mo akong iwan. Kailangan kita dito. Salamat. Dad, ayaw kapayagan ni Gerald na umalis. Bakit daw?
Honestly, hindi ko rin maintindihan. He just said ayaw niyang umalis ako sa tabi niya. Isn't it selfish of him to say that? Di ba parte na siya ng family business natin? Dad, huwag na po uminit ang ulo niyo. You know, I'm so disappointed with your husband. Dapat marunong siya magsakripisyo, huwag siyang pabigat. Dad, hindi ko intensyon na ma-offend kayo. Ayoko lang mapahiwalay sa asawa ko. Yun lang ba talaga ang dahilan mo? Parang napakababaw naman. Kung sa inyo mababaw yon, sa akin importante na hindi umalis si Gina. Kung magsalita ka, akala mo hindi na babalik dito ang asawa mo. Pero ngayon ko siya kailangan. May mga bagay na dapat kami ayusin bilang mag-asawa, Dad. Hindi lang ikaw ang priority ni Gina. Kung gusto niyong ayusin ang mga problema ninyong mag-asawa, kailangan marunong ka mag-adjust. Yan ang mabuting asawa. Gerald, gusto ko lang malaman mo. Gusto ko lang linawin na hindi ko tinatapakan ang pagkalalaki mo. Nakikiusap ako sa iyo ng mabuti bilang respeto sa'yo. Dad, maraming salamat po sa respeto niyo. Pero ako naman po ang makikiusap sa inyo. Pasamahin niyo na lang po ako kay Gina. I'm sorry, hindi ko magagawa yung request mo. Inassign kita dito kasama si Betsy. Wala ka rin naman magagawang tulong kay Gina sa Amerika. Ano ibig niyo sabihin? Frankly, Gerald, wala ka pang experience. Mas kayang gawin ni Gina ang management. At marami ka pang dapat matutunan sa ginagawa ni Gina. Gina? Gina! You're too late. Umalis na si Gina, wala na siya rito. Gerald, since wala na dito si Gina, inaasahan ko kayo ni Betsy. You need to step up. Kaya sabihin ako sa'yo, makinig ka sa akin. I need assurance na habang naghihirap si Gina doon, I'd like you to give your part as a good husband. Huwag mong dadagdagan ng sama ng loob si Gina habang siya'y nasa malayo. Dahil doon talaga tayo magkakaproblema. Sorry, Gina. Kung dinadaan ko sa galit ang nararamdaman ko. Pero ang totoo, nakukonsensya rin ako. Kaya kailangan kita dito, eh. Dahil pakiramdam ko nagiging mahina ako. Kailangan kita. Kailangan ko na makakapitan. Hi, Robert. You know, I just flew in from Venice a few days ago. And guess what? Andito na ako sa supermarket mo to check that everything is perfect at walang maling makakalusot sa akin. Wow, Viv. Ni hindi ka man lang nag-abiso. Ay, it's okay.
I'm glad that you're back. Oh, I'll be there in a minute. Pero teka muna, sayang. Di mo nakita si Gina. She's now in New York. Really? Oh, that's too bad. I was looking forward pa naman na, magkakatulungan kami na ayusin yung mga import ng products ko. O, so sino mag-aayos ngayon ng mga duties at saka yung mga clearances ng mga produkto? Don't worry, Viv. Si Betsy will take care of that. Betsy? Betsy who? My wife. She's my wife. Your wife? I'm sorry. Meron ka na palang new wife. Magpapahanda ako ng welcome dinner for you. Para we can catch up, alright? Same time, makikilala mo na rin si Betsy. Okay. We'll catch up then. But alam mo naman ako, Robert, di ba? Business is always a priority, so I'll try my best to squeeze it into my schedule. Okay? I'll see you. Okay, I'll see you soon. Bye. Oh, Truffle Mustard. Kini-carry na pala nila itong brand na to. Oh, interesting. Anong tinitingnan mo? Kanina ko pinapansin yung sosyal na babaeng yan eh. Kanina pa siya nag-o-observe ah. Saka iniisa-isa niya yung mga items doon sa imported goods section. Sige na, gawin mo na yung inuutos ko. Ako nang bahala sa babaeng to. Duda ako sa kinikilos niya eh. Sige na! Hoy, anong ginagawa mo? Shoplifter ka, no? Excuse me? Did I hear you right? You called me a shoplifter? Oo, at mukhang matagal mo nang gawain yan. Mga mamahalin at imported na items pa yung dinidekwat mo. This is really ridiculous. How dare you call me a shoplifter? Akala mo madadaan mo ko sa pa-English mo at peking pa-sosyal mo? Mukhang mamahalin nga yung damit mo, pero sigurado ako, Class A lang yan. Kunwari, mayaman para hindi halatang magnanakaw. Pero sigurado ako, madami ka nang naposlip dyan sa bag mo. This is terrible. You want to check my bag? By all means, call the guards. Provided you do the search in the right process. Tapang mo ah. Patingin nga ako ng bag mo. Wait a minute. Where's your manager? I'll have to report you to the manager because of your very inappropriate behavior. Gaga ka pala eh. Gusto mo akong i-report eh ako ang asawa ng may-ari ng supermarket na to. Really? I'm sorry, you don't look like one. And you definitely don't act like one. Hindi ko yung tipong papatulan ng lalaking sinasabi mong asawa mo. But anyway, you wanna check my bag? Let me help you. Hindi na. Plastikada ka. Kaya ko na to. Guard! Guard, huliin niyo to! May shoplifter dito! Shoplifter to! Ay, huliin niyo na! Sino shoplifter? Ayan o! Nasaan? Yung babaeng yan! Robert? Vivian. Ini-stress ako nitong staff mo eh. Oh, and finally, you're here. Hindi ako staff! At hindi rin ako shoplifter. I'm sorry, there's a misunderstanding. I'm sorry if they misunderstood you for a shoplifter. I'm sorry, but my wife accidentally... She is your wife? Yes. Siya si Betsy? Yes, Vivian. Meet my wife, Betsy. Love, siya si Vivian yung sinasabi ko sa'yo. Naku. Naku, kayo po pala si Vivian. Sorry. Sorry, sana kasi nagpakilala ka agad. At sorry, na-judge kita. Tao lang, di ba? At na-judge mo rin naman ako ng slight. Really? Paano? Ayaw niya kasing maniwala na mag-asawa tayo. Sabi niya, hindi daw ako yung tipong babae na magugustuhan mo. Well, I'm sorry about that. Alam mo naman ako, Robert. I'm very, very outspoken. Especially when it comes to my opinions of people. Well, Vivian, why don't we do this? Why don't we continue our dinner tonight? I'm sure that both of you, can talk about things and get to know each other better, right?
That could be a good idea. Para naman mas makilala ko pa yung asawa mo. Well, you're right, you're right. Oh my God. Unforgettable. I know. Can you imagine? 7 years ago na pala yung tour natin sa Europe. And isn't it amazing how time flies? I know, huh? Oh, we had so much fun, remember? I know. Grabe, remember, especially kami ni Minda. Yung scenic height namin dun sa... Cinque Terre. Cinque Terre, remember that? Eh, di kayo na nakapag-hike sa Europa. It was so much fun. Sobra. Whew. Oh, let me help you with that, Betsy. Ay, hindi na kaya ko na to. Hindi ko naman siguro kailangan makapunta pa ng Europa para matutong mag-crack ng alimasag. Betsy, I think you should be open to learn. You know, your husband here, Robert, is one of the most intelligent men I've ever met. Siguro naman dapat kahit papaano pantayan mo yon, di ba? Like, explore. So you can at least sharpen your mind. So, ang sinasabi mo, mapuro lang utak ko? Love. Love, hindi yun ang ibig niyong sabihin. Hindi yun. Buti na lang, kilalang kilala ako ni Robert. Right, Rob? Of course. Close kayo, no? Matagal na kayo magkakilala? Oo, matagal na. Love, college days pa. Alam mo, komportable kami sa isa't isa. Ang lalim na ng nagsamahan namin. Alam mo ba, let me tell you, siya ang aking first girlfriend. Mag-ex-jowa kayo? But, that was a long time ago. Right, Robert? Many. Life is really strange. Can you imagine naging best friend ko pa si Minda? And naging ninang pa ako ni Gina. I'm so happy that you're part of the family. Oh, Rob, I feel the same way too. Cheers to our friendship. Cheers! Let's do that. Cheers. Okay. Oh my God. Ano ba? Sorry. Nananadya ka ba? Hindi, wala. Hindi niya Hindi. Aksidente lang lahat. Pasensya na. Siya sanay sa wine. Wait, Naninibago there's siya sa broken glass. lasa ng wine. Are you okay? I'm sorry. I really did not mean it. Nagulat lang kasi ako sa reaction mo. Parang you're not okay when you found out yung about our past, yung past namin ni Robert. But that was a long time ago. Ano ka ba? Hindi naman issue sa akin yun, no? Alam nyo, magkwentuhan na lang muna kayo dito, ah. Magsi-CR lang ako. Hindi, kaya ko na. Maupo ka na dyan. Robert, Sana. there's broken glass. I'm sorry. Waiter. Malinis na lang natin.